Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Marikina City Today. Panawagan ni Erwin Tulfo. Nanawagan si Senator Erwin Tulfo sa mga miyembro ng minority bloc na dumalo sa nakatakdang caucus noong July 3, kahapon, upang mapag-usapan ang magiging hakbang ng Senado bago ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hunyo 6. Ayon kay Tulfo, mahalagang magkaroon ng pagkakaisa at isang direksyon ng mga senador sa pagharap sa nalalapit na impeachment proceedings. Kaya sabi niya, nananawagan ako sa mga kasamahan ko sa mga minority, pasok na ho kayo para mapag-usapan natin itong impeachment on Monday para same page tayo kung ano ang gagawin natin. Kailangang magkaisa tayo. Wow naman! Palakpakan! Bendalo! Magkaisa! Sige nga. Kung flood control, dahil chairman kayo sa Blue Ribbon, pwede ka rin bang manawagan na magkaisa kayo with minority para ituloy ang investigasyon ng flood control? Pwede ba yon? Kung yan ang panawagan ng Bendalo, ay mabilis pa yan sa alas 4. Lahat yung minority senators makikisa. Kaya lang, nagsalita na siya . Sabi niya, mag-move on na tayo. Nagsalita naman ng mga Marines na yan. Paiba-ibang sinasabi, nagsisinungaling. Nung inibita natin, hindi naman nag-attend. Hindi nag-attend. Hindi nga sila pinapasok . Hinanapan pa sila ng, anong hinanap? Yung, ano ba yun? Yung parang sticker. Kalimutan ko anong tawag. QR code pala. Ang tagal bago nakapasok. Kaya palusot. Ayaw talagang maimbestigahan. Bakit? Isa siya sa nasasangkot. Tapos, may audacity pa na manawagan, magkaisa na tayo. Well, in fairness, mayroon namang dalawang minority senator na nag-attend. Senator Robin Padilla and Senator Loren Legarda. At least, may representative. Siguro, napag-usapan ng minority na huwag tayong mag-attend lahat. Kaya lang. I think 11 lang lahat ang nag-attend. So, nakita kong picture, siyam sa majority block plus dalawa sa minority. Kaya 11 ang nag-meeting nung kapon. So, anyway, tuloy na ang impeachment trial on Monday. Kaya lang ito, nakakapag, I don't know dahil nag-announce na itong si Sherwin Gatchalian na baka aabutin daw ng hanggang Pebrero ang impeachment trial. Kabaliktaran sa sinasabi noon si dating SP President Soto na bilisan natin ang araw-araw ang trial. Tapusin kaagad. Bakit ngayon biglang lumalabas kung maging totoo yung hanggang Pebrero? Ito na yung pinakamatagal na impeachment trial sa kasaysayan sa bansa. Kasi yung kay CG Corona, inabot lang ng 6 months. So itong kay BP Sara, kung hanggang Pebrero is magiging July, August, September, October, November, December, January, February, 8 months. Anong dahilan? Bakit paabutin pa ng 8 months? Kung pakinggan natin si Sas Roganto Sasot. Sa impeachment trial, walang pag-asa na makonvict si BP Sara kasi ang numbers will dictate
pabor kay BP Sara dahil meron na siyang siyam na senador na siguradong boboto ng kanyang acquittal. Itong majority black, 13 lang sila. Paano sila makakuha ng 16 votes to convict? Kahit ibaba pa sa 14 ang conviction vote, kulang pa rin. So, alam ng Malacanang na hindi nila makukonvict si BP Sara. Alam na nila yan. Given na yan. Kaya papatagalin ang hearing para sirain nila ng todo si BP Sara. Yan ang game plan. According to Sas Rogando Sasot, and I agree with her. Kung ano-ano na lang ang i-present na ebidensya yan, hoping na ma-convince nila ang taong bayan na masama si BP Sara. But nagkakamali sila. Dahil sa age of social media ngayon, hindi na nila makontrol ang narratives. Meron ding mga media na patas. Kasi kung yung big three, yung mainstream media, naratibo kanila talaga. Sisirain nila si BP Sara. Kailang, nandyan ang Net25. Nandyan ang SMNI. Nandyan ang Billionaire News. Para sa akin, itong tatlong ito, patas lang kung magbalita. Plus mga vloggers. Kaliwat ka ng mga vloggers. O di ang taong bayan, ma-enlighten. Kung ano ba talaga ang may kasalanan ba o wala si BP Sara. So lalong ma-enlighten ang taong bayan, lalong mapapamahal si BP Sara sa taong bayan kahit patagalin pa nila ang impeachment trial nito. Win-win si BP Sara. Sila, lose-lose. Hindi yung tambalos-los. Win-win versus lose-lose. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalambig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay ni Saira Nalia nga taga Porok Dos Masimag Tagbak Talakag Bukidnon. So mao na ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni siya ang natabangan og yero. So mao na ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. Makita gyud nato nga tungod kay gaulanan na kuan na gyud ang ilang balay. Nagabuk na ang mga haligi. So mao na ni ang ilang kahimtang. So mao na ni siya ang natagaan o gero nga napulo kadi 8 nga yero. So mag-atop na ni sila karon. So mao na ni ang gihatag nga yero. So mao na ni ang gawas itsura sa gawas nga bahin sa iyang balay. Pandayo na po. Malugay na. Isang gampun nag-abo. 20 na balik tuig, 20. Kung pasisir ki ba lang? Mana ang kya at sir mo? Ano kumakain? Marino.
ug karon human na gyud ang pag-atop sa ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud sila, napulihan na gyud ang ilang atop nga madaot na. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sen nga na isda na gyud ang among ato nga 22 lagi Katuig. katuig 22 katuig na to. Oo. So pila ka buki mong anak? upat At so tanan na nag-eskwela. tanan na. So salamat kayo.